Mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po si Dennis. Gusto ko pong ibahagi ang kwento na nangyari sa tatay ko. Ang sabi niya, pangalawang buhay na daw niya ito ngayon. May kasabihan nga, nakatadhana na daw kung kailan tayo mawawala sa mundo. Kaya kung hindi mo pa oras, maliligtas ka sa kahit anong kapahamakan. Nakatira noon ang tatay ko sa Karatig probinsya nila. Nang malaman ng balita na pumanaw na ang tiyahin niya na nag-alaga sa kanila noong bata pa sila, si Tita Esther. Pinaglaanan talaga ng oras at panahon ni tatay yon. Malapit kasi siya sa tiyahin niyang ito. Ang ikinamatay niya ay pagkabagok ng ulo ng madulas ito sa banyo. Ang tiyahin niyang ito ay isang guro dati. May pagka-istrikto daw ito. May asawa pero hindi sila binayayaan ng anak. Noong bata pa sila, naghiwalay ang mga magulang ng tatay ko. Umalis noon ang nanay niya para magtrabaho at naiwan sila kay Tita Esther. Dalawa silang magkapatid. Siya ang matanda at ang sumunod sa kanya ay si Tito Sed. Inalagaan daw sila ni Tia Esther at tinuring na parang anak. Kahit na napaka-istrikto nito, marami silang natutunan, lalong-lalo na sa disiplina. May kaya sa buhay yung tiyahin niya. Dahil sa propesyon nito, mataas ang tingin ng mga tao sa kanila at nire-respeto sila. Kaya sila tatay noon at ang kapatid niya laging nasa bahay lang at hindi nakikipagbarkada. Madalang silang bisitahin ng nanay nila noon. Pero kapag bumibisita naman ito, lumalabas sila at ibinibili ang lahat ng gusto nila. Ilang taon ang lumipas nang tumigil sa trabaho ang nanay nila. Nakapag-asawa na din ito at doon na sila tumira. Kinuha na silang magkapatid, pero hindi sumama si tatay. Hindi kasi niya masikmura na may amain na sila. Isa pa, napalapit na siya noon kay Tia Esther. Ang napangasawa ng ina nila ay pangalanan na lang nating Pedro. Isa itong albularyo. Matagal na daw itong nagretiro simula noong nawala ang kaibigan niya. Na di umano, aswang daw ang may sala. Kilala si Pedro lalo na ang kaibigan niya na magagaling na albularyo. Marami na silang natulungan. Minsan daw dumadayo pa sila sa iba't ibang probinsya. Bago mawala ang kaibigan nito, marami daw itong naituro kay Pedro na kung siya ang tatanungin, isang pagpapala at sumpa ang kakayahang natutunan niya. May kasabihan nga tayo na minsan napapasama din ang pagtulong sa kapwa. Sa madaling salita, nadadamay tayo sa problema nila. May isang babae silang tinulungan noon na namamasukan daw bilang isang kasambahay. Nawala daw ito ng ilang araw. At ang mas masama pa, hindi nila alam kung saan ito namamasukan noon. Hanggang sa isang araw, nakauwi daw ito at naikwento ang masamang naranasan niya sa mga aswang. Sa probinsya nila ay uso ang mga mandudukot. Marami ang nawawalang tao sa lugar nila. At maswerte na yung mahanap pa ang mga bangkay nito. At kung mahanap man nila yun, kalunos-lunos at karumal-dumal ang kalagayan ng mga ito. Marami ang nagsasabi na kapag dinukot ka, iaali ka sa isang tribo. Tribo daw yun ng mga awok. Mga aswang na nagtatago sa magaganda at kanais-nais na itsura.
Sila yung mga aswang na may pakpak at kakayahang makalipad. Napuputol din ang katawan nila na kung minsan inapaghihinala ang manananggal. Ang nangyari doon sa babae na tinulungan nila Pedro ay di umano nakontrol ang isip nito para sumunod sa lahat ng gusto ng mismong may gawa nito. Ang mga aswang ay kayang makontrol ang isip ng isang tao. Ang senyales ay mawawala ka sa sarili. Tatanggalin ito ang lahat ng iniisip mo at hindi ka na makakausap ng maayos. Hindi mo raw mamamalayan na may ginawa na pala sa iyo ang isang aswang. Kapag nakatagpo ka ng isang awok at nakausap mo ito, hawakan ka lang daw sa kahit anong parte ng katawan mo ay maipapasa na nila ang gusto nilang gawin sa iyo na hindi mo mamamalayan na nahipnotismo ka na pala nila. Ganon daw ang nangyari sa babae na tinulungan nila Pedro. Isang araw daw may lumapit sa kanyang medyo maedad na babae at inalukan siya nito ng trabaho. Hindi daw niya alam kung paano humaba ang usapan nila. Basta ang naaalala niya noong inalukan na daw siya ng trabaho nito ay humindi siya. Pero pinilit pa siya ng kausap niyang babaeng ito hanggang sa hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari. Ang sabi niya, hinawak-hawakan siya ng babae sa braso, balikat at kamay habang kausap niya ito. Magiliw itong makipag-usap pa talagang madadala ka daw. Noong gabing yun, nagpaalam na agad siya sa kanila na aalis siya bukas at mamamasukan ng trabaho. Nagtaka naman ang ina niya at kapag tinanong niya ito, hindi niya ito makausap ng maayos na may kasama pang dabog nun. Basta, nagtataka ang ina niya sa ikinikilos at ugali niya noong gabing yon. Nakauwi pa daw siya noon kinabukasan. Sa sumunod na araw hindi na siya bumalik. Pinaghahanap na siya noon. At 2 araw ang lumipas nang makauwi siya sa kanila. Nanginginig siya sa takot. Maraming sugat, punit-punit at marumi din ang damit. At ito ang nangyari sa kanya. May pinuntahan daw siyang bahay noon. Hindi niya alam kung paano siya nakapunta doon. Basta kusang dinadala siya ng mga paa niya. Pinapasok siya sa bahay ng isang babae. At ang babaeng yun ay yung nakausap niya isang araw. Nakatayo lang daw siya doon pagpasok niya at hindi makapagsalita. Nakikita niya noon ang babae na nakatayo din sa harap niya na parang nag-iiba ang itsura nito. Nangingitim ang mga mata, humahaba ang buhok at kumukulubot din ang balat habang nakangisi ito sa kanya. Maya-maya may lumabas sa isang kwarto. Isa yung lalaki. Matangkad at malaki ang pangangatawan. Tulad noong babae ay kakaiba din daw ang itsura nito. Na parang hindi na isang tao ang itsura. Parang halimaw na daw. May dala itong puting tela na kanyang iniladlad. Pagkatapos ay isinuot niya yun sa ulo para isilid sa buong katawan niya. Hindi pa rin siya gumagalaw nun. Hanggang sa naglakad sila at inaalalayan siya noong malaking tao papasok sa isang sasakyan. Noong nasa sasakyan na sila, biyumahis sila at nagpunta sa isang liblib na gubat. Nang mga oras na yun ay bumalik ang malay niya. Na parang nagising siya sa isang panaginip. Mula sa tela na nakatakip sa kanya, nakikita niya ang loob ng sasakyan, ang babae na nakatabi sa kanya at yung lalaki naman ang nagmamaneho.
kasi manipis lang daw yung tela na nakatakip sa kanya. Nalaman niyang gubat ang tinatahak nila kasi puro puno ang nadadaanan nila. Hanggang sa meron daw silang madaan ng isang grupo ng mga tao na naglalakad nun. At doon ay nagkaroon siya ng pag-asa. Mahina lang daw ang patakbo nila nun dahil kurba-kurba ang daan. At dito na siya naglakas loob na lumabas ng sinasakyan nilang sasakyan nun. Pagkahulog niya sa sasakyan, nagsisisigaw na siya ng saklolo. Nagtingin na naman sa kanya mga taong nadaanan nila nun. Siguro mahigit sa 10 ang grupong lumapit sa kanya para tulungan siya. Tinanggal agad nila yung tela na nakabalot sa kanya. Doon na sinabi sa kanya ang tungkol sa isang tribo ng mga aswang na nandudukot ng mga tao. At isa lang ang nasabi nila noon, na maswerte siya at nabuhay pa siya. Dinala siya noon sa isang ligtas na lugar kung saan pinunasan at ginamot ng mga sugat sa tuhod niya sa pagkakahulog sa sasakyan. Pagkatapos itinuro niya na rin kung saan siya nakatira. Dumulog noon sila kay Pedro kasi pagkatapos ng nangyari, laging sumasakit ang ulo niya at wala nang ganang kumain. May nagsabi din sa kanila na magpa-albularyo daw kasi posibleng masundan pa daw siya. Hindi daw gumaling yung babae. Mas lalo pa daw lumala yung nararamdaman niya sa katawan. At ang mas malala pa, pakiramdam niya ay laging may nakamasid at sumusunod sa kanya. Pakiramdam niya lagi siyang may kasama. Ang sabi noon ng kaibigan ni Pedro, puntahan nila ang lugar kung saan dinala yung babae, na agad namang pinigilan siya noon ni Pedro kasi hindi basta-basta ang makakalaban nila. Ang tinutukoy nila ay tribo ng mga aswang. Siguro dahil na rin kadikit ng trabaho nila ang tulungan ng mga nangangailangan, pinuntahan pa rin ng kaibigan ni Pedro ang lungga ng sinasabi ng tribo ng mga aswang. Hindi niya sinama si Pedro nun at alam niya kung bakit. At dahil nagpupumilit nga si Pedro na sumama, pinayuhan na lang niya ito na kung mawala man siya noong araw na yon, ipangako niya na gagawa siya ng kapangyarihan para malabanan ang tribo ng mga aswang na ito. Sa kasamaang palad po, hindi na muling nakita ni Mang Pedro ang kaibigan niya. Pero hindi naman niya kinalimutan ang pangako niya dito. Gumawa siya ng pangontras sa mga uri ng aswang na kayang manghipnotismo. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin nasusubukan ang ginawa niya. Hanggang sa nangyari ang susunod na ikukwento ko sa inyo. Kung naaalala niyo po, merong isang kapatid si tatay, si Tito Sed. At tungkol sa kanya ang karanasang ito, kasama din si tatay at yung amain nilang si Mang Pedro. May pagkakahalin tulad din ito sa kwento tungkol sa babae na dinukot ng tribo. Isang araw umuwi ang tatay ko sa kanila para bumisita. Nagkaroon sila ng pag-uusap ng kapatid at nanay niya. Kinamusta niya ito. Malayo pa rin ang loob niya sa amain nilang si Pedro. Hindi niya masyadong pinapansin o kinakausap ito. Ang sabi ng kapatid niya, mabait naman si Pedro. Nagkakasundo naman sila ng ina nila at napansin naman yun ni tatay. Masaya naman ang ina niya at may nagbago talaga sa ugali nito simula nang makilala niya si Pedro. Doon na nagpalipas ng gabi ang tatay ko. Naghanda ng mga pagkain si Pedro sa unang pagbisita niya. Kinabukasan maaga pa lang, napansin na nilang wala na si Tito Sed.
Hanggang sa sumapit ang hapon at doon nag-alala na sila. May inaayos kasi silang sirang gamit ni Pedro nun at hindi talaga gagala si Tito Sed kasi may gagawin sila. Pero ang sabi pa nga nun ni tatay, uuwi daw yun. Huwag silang mag-alala, baka may inasikaso lang daw. Hanggang sa umuwi na nga nun si Tito Sed. Pagka-uwi daw nito ay gutom na gutom siya. Halos makalahati niya ang isang kaldero ng kanin. Kung kumain daw siya noon ay parang wala nang bukas. Sunod-sunod ang subo niya na hindi man lang nabubulunan. Tinanong siya noon kung saan ito nanggaling at parang napagod siya sa trabaho. Ang sagot naman nito ay naglibot-libot lang daw at yun ang ipinagtaka nila. Kinagabihan noon habang natutulog na sila, nakarinig si tatay ng mga kaluskos ng paa. Kasunod noon ang tunog na parang may nagbukas ng tarangkahan ng pinto. Dahil nagtaka siya kung sino sa kanila ang lalabas ng ganong 10 oras ng gabi, sumilip siya sa bintana. At nakita niya si Tito Sed ang lumabas daw noon. Bumalik ulit sa tulog si tatay. Hindi naman siya nagtaka noong nakita niya ang kapatid na lumabas. Baka may kukunin lang o magbabanyo. Pero bigla na lang siyang kinutuban. Bumangon siya noon sa higaan at sinundan si Tito Sed. Dito na nagtaka si tatay. Kasi sa madilim at liblib na parte ang tungo ni Tito Sed na halos sa gubat na ito pumapasok kung saan wala ng mga bahay. Huminto noon si Tito Sed sa paglalakad at bigla namang nagtago sa likod ng puno si tatay kasi baka napansin siya nito. Pero sobra ang pagtataka niya nang nakatayo lang doon si Tito Sed na parang isang estatwa. Hindi gumagalaw at tuwid na tuwid ang postura. Nang maya-maya lang ay may lumapit na 2 tao sa kanya. Isang babae at isang lalaki. At ang isa sa mga yon ay may dalang sako at isinilid yun sa ulo ni Tito Sed. Bago pa man gumawa ng aksyon si tatay, kasi sino ba naman ang hindi magagalit kapag sinilid sa sako ang ulo ng kapatid mo? Doon, nandilim ang paningin niya. Pero nang akmang aalis na siya sa likod ng puno, ay bigla na lang may tumakip sa bibig niya at doon nawala na siya ng malay. Nagising na lang ang tatay ko na niyuyugyug na sila sa loob ng isang sasakyan. Nakatali ang kamay at paa niya habang si Tito Sed na nasa tabi niya nakatakip pa rin ng sako ang ulo nito. Tinatawag niya ang pangalan noon ni Tito Sed. Kahit na meron siyang takip sa bibig, tinanong niya kung ayos lang ba ito. Pero hindi ito sumasagot. Nakatalikod si Tito Sed sa kanya at hindi gumagalaw. Mangiyak-ngiyak na siya sa puntong yun at dasal na lang ang tanging nagawa niya. Alam niya na dadali na sila sa huling hantungan nila. Ilang oras ang lumipas, huminto ang sasakyan. Nagkunwari siyang walang malay. Kinuha sila ng 2 lalaki at binuhat na parang isang bangkay. Habang buhat-buhat sila ng 2 lalaki ay naririnig ni tatay ang ingay na parang may nagkakasiyahan. Hanggang sa unti-unti silang lumalapit doon at doon nagpumiglas na si tatay. Nabitawan siya ng isa sa mga bumubuhat sa kanila. Pero dahil nakatali ang paa at kamay niya, wala siyang kawala. Kinuha ulit siya noong lalaki at binuhat.
Dinala silang dalawa sa gitna ng mga tao habang pinalilibutan sila ng mga ito. Kumbaga nasa gitna sila ng bilog kung saan pinaupo sila sa isang upuan. Nakita noon ni tatay ang itsura ng mga aswang na nakapalibot sa kanila. Naglalaway ang mga ito at matatalas ang mga pangil. Maya-maya lang ay huminto ang mga ito at lumingon ang mga ito sa isang kubo kung saan naghihintay sila na may lumabas doon. Pagbukas ng pinto, lumabas ang matandang babae na sobrang payat at haba ng katawan. Mahaba ang buhok nito na kulay puti at hubot-hubad din ito. May tumutulo rin dugo sa bibig nito at kamay na parang kakatapos lang kumain ng kung anong buhay na nilalang. Unti-unti itong bumaba ng hagdan, diretso kung saan sila tatay noon. At paglapit nito sa kanya, inuna siyang nilapitan nito dahil siguro siya lang yung may malay noon. Hinawakan siya nito sa ulo at binuka ang bibig na handa ng kagatin ng kung anumang parte ng katawan niya. Napapikit na lang nun si tatay at bigla na lang siyang nakaramdam ng pagtalsik ng kung anong likido sa mukha niya. Pagdilat niya ay kala niya dugo niya ang tumalsik nun. Yun pala ay galing yun sa pagkakapana sa ulo ng aswang na nasa harap niya. Tinamaan ng pana sa noo ang aswang na yon, na kahit yung mga nakapalibot din sa kanilang aswang ay nagtaka kung saan at sino ang may gawa. Hanggang sa makarinig sila ng sigaw ng mga tao na parang lumulusob ang mga ito. Doon na nakita ni tatay si Pedro kasama ang higit sa 20 katao at doon na rin naglabasan ng mga pakpak ng mga aswang at isa-isang nagsiliparan. Kung tutuusin, kahit hindi pa umabot sa 10 ang mga aswang na nandun, ay kaya nilang tugisin ang higit sa 20 katao na kasama ni Pedro. Pero kasi marami silang pangontra kaya nilayuan sila ng mga aswang. Ginamit ni Pedro ang lahat ng kaalaman niya at pangontras sa mga ito para mailigtas sila tatay. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig hanggang dulo. Hanggang dito na lamang po.